Hopefully on Monday, baka third reading na siya. So hopefully by Tuesday, Tuesday or Wednesday, by Tuesday BICAM, and then hopefully by Wednesday maratify na. Target ng Senado na maipasa na ang panukalang batas na pagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang inihayag ni Senate Committee on Local Government Chairperson Joseph Victor Ejercito sa gitna ng napipintong session break ng Kongreso simula February 8. Sa palagay ng mambabatas, dadaan pa ito ng Bicameral Conference Committee upang pagkasunduin ang magkaibang bersyon ng mababa at mataas na kapulungan. Sa bersyon ng House of Representatives, 1 taon ang pagpapaliban na kanilang inaprubahan para sa naturang panukala. Habang ang Senado, sa palagay ng komite ay sapat na ang 5 buwang postponement gaya na rin ang rekomendasyon ng Palasyo. Hopefully, magkaroon pa ng BICAM bago tayo no? At least, syempre, we would want to also get the side of our counterparts kasi sila pa yung local. Mas, they would know the situation also kung meron silang input. So, kung may BICAM, I would, sa akin, okay lang din, no? Sana maihabol natin. We're hoping all of the past measures magkaroon ng BICAM before we go on break. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ilang miyembro din naman ng Bangsamoro Transition Authority ang may gusto na gawing 1 taon ng pagpapaliban ng halalan sa BARM. Aniya, humihingi sila ng panahon para maisaayos ang ilang legal na issue matapos ang paglalabas ng Supreme Court ruling sa Sulu. Paliwanag ni Ejercito, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema ay kailangang mai-reapportion o ipamahagi ang 7 seats sa Bangsamoro Parliament na naitalaga at nabakante sa Sulu. Bukod pa ang pagreresolba sa 8 munisipalidad na walang nakasasakop na probinsya. This will be the first election of the Bangsamoro Parliament. We want to make sure that it will go on as peaceful as possible. Alam mo, ilang dekada na rin kasi yung conflict, no, yung strife sa Mindanao, and we do not want to make a misstep, no. Ayaw natin kahit slight misstep. We want to make sure that it will go on smoothly and peacefully. So, we wait things, 1 year yung proposal nila. Yung on the other hand naman, other side, sabi, matagal na, 6 to 7 years na po yung Bangsamoro Transition Authority. Kailangan na talaga magkaroon election, no more postponement. Dagdag pa ni Senador Ejercito, maaaring magkaroon ng panibagong pagpapaliban sa BARM elections sakaling naisin ng Sulu na muling sumanib sa BARM. May ilang lokal na pinuno kasi anya ang nalalaman niyang nais sumali sa BARM habang maaaring marami na rin ang nakakakita ng malaking benepisyo sa pagiging bahagi nito. Samantala, nirirespeto naman ng lokal na pamahalaan ng BARM ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng parliamentary election sa rehiyon. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Shah Elijah Dumama Alba, Minister for Interior and Local Government ng BARM, na batid nila na marami pa ang kailangang ayusin bago masabi na handa na sila sa eleksyon. Sa kabila nito, sinabi ni Alba na tuloy ang kanilang paghahanda para sa halalan. Katunayan anya, nagpulong na sila ng Commission on Elections o COMELEC at Security Sector upang matiyak ang maayos na preparasyon sakaling matuloy pa rin ito sa Mayo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.